Isang pagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na ano ang dahilan ng pagpunta ni Jesus sa langit o ascension. At ang Bible verse natin ay Acts chapter 1 verse 9 to 11. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang ascension. Sinasabi rito na the rising of Jesus from the earth into heavens for 40 days after his resurrection. The ascension marks Christ's enthronement, establishing his sovereign reign as a king over all creation and head of the church. Sinasabi rito na hindi lamang tayo iniwan ni Kristo na basta-basta lang at umakyat na lamang sa langit, pagkos ito ay isang pinakamahalagang doktrina na ginawa ng ating Panginoon. At ayon sa mga gawa, chapter 1 verse 11, sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya." Sinasabi sa verse na ito ay sa pag-alis ng ating Panginoong Kristo, Jesus, papunta sa langit ay ganoon din siya magbabalik dito sa lupa upang iligtas ang kanyang mga kapatiran. At para na lamang sa ating unang teaching, the ascension is the enthronement of Christ in heaven as King of Kings. Sinasabi rito ng ascension ay hindi lamang basta pag-akyat ni Kristo sa langit, pagkos ay ang pagkakaluklok ni Kristo sa langit bilang hari ng mga hari. Pangalawa ay ang the ascension is the beginning of the invasion of the nations. Sinasabi rito ng pag-akyat ni Kristo sa langit ay ang simula ng paglaganap ng salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo at kanyang mga katuruan sa mas marami pang mga tao. At pangatlo ay the ascension. Ascension assures us that the earth will become a territory of heaven. Sasabi rito ng ascension ay nagbibigay katiyakan na ang lupa o ang ating mundo na kinagagalawan o tinirahan ay maging teritoryo ng langit. Ang pagkakit ni Jesus ay nagsisiguro na ang lahat na nangyayari sa lupa ay tumutungo sa layunin ng Diyos, na ang lupa ay magiging isang banal na teritoryo kung saan ang kanyang kalooban ang masusunod. At ang bawat bansa o bayan ay walang ibang pupurihin kundi si Kristo Jesus. At para sa ating unang application ay live under the kingship of Christ. Sinasabi rito ay mamuhay tayo ng pinaghaharian ni Kristo ang ating mga puso at pagpapalaganap ng kanyang sakripisyo at mga kautusan sa mga hindi pa naniniwala sa kanya. Pangalawa ay hayaan si Kristo na maabot ang inyong pamilya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang pagbibigay natin ng kaalaman o pag-share ng salita ng Diyos sa ating mga kapamilya ay malaking tulong upang ating Panginoon ay maabot ang puso ng bawat miyembro ng ating pamilya. Simulan natin ang ating mission sa ating pamilya. Huwag tayo mahiyang bahagi ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. At panghuli ay manabik tayo sa pagbabalik ni Kristo upang kumpletuhin ang ating kaligtasan. Ang ascension ay hindi pagtatapos ng kwento, kundi paalaala ni Jesus na siya ay muling babalik. Sa kanyang pagbalik, tatapusin niya ang lahat ng paghihirap at tayo mabubuhay kasama niya magpakailanman, kasama o katabi ng ating amang Panginoon at si Kristo. At dito na nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales. Maraming salamat sa panonood.